Ayan po mga kapitay, isa ho magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kapida. Nakakalungkot po, nakakapanlumo, ito hong sinabi po ng isang opisyal po mga kapida ng Juvenile Justice Welfare Council, na wala daw criminal liability po, Ito hong dalawang mga minor de edad, dalawang estudyante po mga kapida na namaril, na ikinasawi po ng tatlong mga estudyante at 5 pang mga kabataan po mga kabida ang injured, o wounded, po, mga kabida sa naturang insidente. Okay? Dahil daw sa batas po, ito hong Juvenile Justice Act, mga kabida, at dahil sa kanilang edad. Di ba? Panlumo po, Disappointed po tayo dito, po, mga kabida. Okay? Ito, babasahin ko muna. Ito hong article po ng balita ngayon, mga kabida po. Mga suspect sa Tacloban shooting, wala umanong criminal liability sa ilalim ng batas. Alright? Bagamat nahaharap sa matinding batikos matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 5 pa, sinabi ng Juvenile Justice and Welfare Council na walang criminal liability ang 2 minor de edad na suspect dahil sa kanilang edad. Dito ho pumasok mga kabida ito hong determination age or discerning age, mga kabida. Kasi ayon po sa batas po natin, dito ho sa Juvenile Justice Act, 15 years old and below, wala hong criminal liability yon, mga kabida, dahil walang mga discernment daw itong mga bata na ito na gumawa ng krimen. Alright? Now, ang problema dito ngayon, pababa po mga kabida yung mga batang gumawa ng krimen, mga kabida. Itong suspect na ito, o 2 suspect, 14 years old lang po ito, mga kabida, di ba? Paano ho nagkaroon po ng walang discernment itong mga batang ito na mismo sila, may nakuhang convo nila, mga kabida. Alam po nila yung batas, alam po nila na hindi po sila makukulong. Alam po nila na hindi po sila pwedeng kasuhan, mga kabida. Tapos sasabihin po natin walang discernment itong mga batang ito dahil 14 years old pa po, mga kabida. At naaayon po, sako po dun ho sa Juvenile Justice Act. See? Eto, tuloy po tayo, mga kabida, po. Ayon kay JGWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, hindi man maaaring panagutin sa paraang katulad ng mga nasa hustong gulang, hindi nangangahulugang anyay makakalaya agad ang mga suspect. Okay? Hindi daw makakalaya itong mga suspect. Okay? Ilalagay daw sila sa isang parang rehabilitation center, para doon ho sa mga gumawa ng krimen, para sa mga CICL, mga kabida po. Ang sabi po ni Attorney Oco dito, babasahin ko lang po, ang sabi ng batas, at least 1 year nandoon siya sa Bahay Pag-asa for an intensive intervention program, ani Oco. Okay? Dagdag pa niya, hindi siya malaya dahil nandoon siya sa Bahay Pag-asa. Hindi siya pwedeng lumabas kahit kailan niya gusto. Doon siya institutionalized sa Bahay Pag-asa. Nauna rito, lumabas sa mga screenshots ng umano'y palitan ng mensahe ng isa sa mga suspect na nagsabing minors can't be charged. O ito pa lang, alam na po nila mga kabida na mali yung kanilang ginawa. Dito pa lang mga kabida, alam po nila ang batas na hindi po sila makukulong. Na hindi po sila pwedeng kasuhan dahil minor de edad sila, mga kabida. So, paano natin sasabihin na ang 14 years old walang discernment, mga kabida? Dito pa lang, manifestation na ito na may discernment po sila. Tapos, ayaw nating ibaba yung criminal liability doon ho sa mga edad mula 15 and below. Gusto natin 15 pataas. Okay? See? Sa parehong usapan, tinalakay rin nila ang posibilidad ng kasong murder at illegal possession of firearms. Ito, alam nila ng
maaari po nilang kakarapin po mga kabida ay kasong illegal possession of firearms at murder. Alam po nila na murder yung ginawa nila. Alam nila yung dala po nila ng armas po mga kabida na walang lisensya ay illegal possession yon. Okay? Tapos sasabihin natin, porque 14 years old, sakop po dun ho sa Juvenile Justice Act, walang criminal liability. Unfair naman yun. Okay? That's a total BS, mga kabida. Sa totoo lang. Diba? Oh. Anong masasabi ninyo? Sang-ayon na lang ba kayo? Na dito sa mga bata po na gumawa po ng krimen, hanggang 1 taong rehabilitation lang po. Hindi po ikukulong. Katulad po sa mga regular na mga crime offenders mga kabida, no? Okay? Unfair naman po yun. Di ba? Ano na lang man po yung mangyari doon ho sa kanilang pinatay, doon sa kanilang nabaril, yung nasugatan po mga kabida, quits na lang po yun? Hindi po pwede yun. Di ba? Parang binibigyan po natin ng injustice po, ano? Yung mga pamilya, no? Mga kabida. Yung mga naiwan dito ho sa mga pinatay na mga estudyanteng ito, ano po, mga kabida. Di ba? Na dapat po ipairal po natin yung hustisya dito, ano, mga kabida, para dito sa mga namatayan. Okay? Kaso lang po, ang mangyayari po dito, mga kabida, injustice eh. Alright? Nakakalungkot talaga, no? Nakakapanlumo po, mga kabida, ano po, na gumawa po tayo ng batas ng pabor po ay hindi po sa mga biktima, kundi doon ho sa mga suspects. Malinaw na kasi eh, na ang batas na ito pumabor dun ho sa mga suspects. Dahil proud na proud po tayo mga kabida na ang mga may edad 15, 14, 13, kapag gumawa po ng krimen, walang kaso yon. Hindi ho sila maaring kasuhan, walang kulong. Kung meron man po, hanggang rehabilitation lang, 1 taon lang po. Okay? Diba? Magkaiba po yung rehabilitation center at yung kulungan mismo. Kasi yung rehabilitation center, nakakagala ka mga kabida sa compound, sa buong compound. Okay? Maganda yung buhay mo doon. Masarap yung pagkain mo doon. Kumpara dito sa mga typical na mga kulungan, ano, mga kabida. Diba? Nakakaligo ka ng maayos doon. Okay? May mga facilities doon, mga kabida, ano? Okay? Malinis ang lugar. Ikumpara dito ho sa typical na kulungan, ano po, mga kabida. So, paano ho ma-reform yung tao dyan, mga kabida, kung ganun, ano? Diba? May report ba na after na-rehabilitate yung mga offenders, mga kabida, nung bumalik po sila sa mainstream, maganda na ang kanilang buhay? Okay? Bumait po sila, mga kabida, ano po? May mga ganong records ba? Ang pagkakaalam ko, may mga CICL po. Itong mga suspects na ito, isa po dito, CICL daw. See? Kung CICL ka, gumawa ka na ng previous na krimen, di ba? Bakit gumawa pa siya ulit? Meaning, hindi po siya nadadala dun ho sa unang rehab po niya, no? Mga kabida, ano po? Di ba? So, para sa akin, ano, unfair po masyado itong batas po natin, itong Juvenile Justice Act. Mismo yung executive director po ng Juvenile Justice Welfare Council po ang nagsabi, ano, na walang criminal liability itong dalawang mga suspect. Papayag kaya itong mga magulang na mga namatayan? Yung mga magulang po ng mga nabaril? Mga kabida? Papayag kayo sila dito? I don't think so. Diba? Mas lalo kong binigyan po nila ng inspirasyon itong mga kabataan po natin, ano, mga kabida, na mas lalo silang gumawa po ng mga karumal-dumal, ano, na krimen dahil wala naman pong kwenta itong batas na ito eh.
hindi naman pala kami makukulong. Di ba? Lalong-lalo na po, yung mga masagulero po, mga kabida na mga minor de edad, Okay? Yung mga exposed masyado sa mga krimen sa kanilang mga lugar, mga kabida. So, meron po silang lakas na loob, na gumawa po ng krimen dahil alam nila, mga kabida, na hindi po sila makukulong, May mga instances nga, mga kabida, na meron pong mga minor de edad na meron pong dalang birth certificate, para lang po, kung sakali man po magkaroon po ng hulihan, meron po silang ipakita doon ho sa mga pulis. O kami, minor de edad po kami. Hindi nyo kami pwedeng hulihin. Hindi nyo kami pwedeng ikulong. O see? Doon pa lang, mga kabida, alam na po nila na yung kanilang gagawin po ay masama. Okay, kaya nagdala ko sila ng protection nila, which is yung birth certificate po nila, po. So, para sa akin, it's high time na po, para amyandahan po itong batas na ito. Okay? Hindi man doon ho sa manner at sa sistema ho para ikulong itong mga gumawa po ng krimen, at least doon ho sa edad, mga kabida, Pababain po natin from 15, gawin po nating 9. Ako, pabor po ako doon ho sa isinusulong po ni Senator Robin Padilla po, mga kabida. Although ang PNP po, suportado po nila itong pagbaba po ng criminal liability, yung edad ng mayroon pong criminal liability, pero hanggang 12 lang po sila Okay? Tsaka pababa po ang mga bata po, mga kabida, na may potential po na gumawa ng krimen. Sa Amerika nga, 9 years old yung discerning age, mga kabida, po? Yung edad na mayroon pong criminal liability, 9 years old po doon. Bakit hindi po natin gawin dito sa Pilipinas? Okay? Iba na kasi yung mindset ng mga bata ngayon kumpara po noon, mga kabida. Kasi ngayon, marami na po silang factors kung saan influence po sila, mga kabida, po. Kagaya na lang po ng internet. Mga games sa internet, mga kabida. May mga violence dyan na mga games na influence po yung mga bata po, mga kabida. Kahit gaanong kamura yung edad po nila, mga kabida. Di ba? So, dapat pag-aralan ito ng ating mga mababatas po. Okay? Huwag nating sabihin, mga kabida, na perfect yung batas po natin. Hindi po perfect yon. Sa totoo lang. Ang daming loophole, mga kabida, po. Okay? Sa totoo lang, matagal na sana itong amyandan, Kaso lang, tinututulan na po ito ng author nito, mga kabida, na si Senator Kiko Pangilinan, po. Kasi ang kanyang ipinunto po, mga kabida, wala hong problema ang batas. Ang problema po ay doon ho sa implementasyon. Actually, sa totoo lang, wala hong problema sa implementasyon. Ipinapatupad po nila yung batas po, mga kabida. Kaso lang po, doon ho nagka-problema tayo sa provision. May provision doon itong edad, mga kabida. Kasi, sakop pa rin nila yung mga bata, mga kabida, na meron ng matatanda na yung kasi hindi po nila na-anticipate ng 15, 14, 13 ay maaari na pala itong gumawa po ng krimen, mga kabida. At alam na po nila na ang kanilang ginawa po ay krimen. Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.